Ito si Rick at ngayon ay kailangan niyang mabuhay ng 3 minuto sa ilalim ng tubig sa isang hininga lang. Nangako ako sa kanya ng malita na puno ng pera para dito. Parang simple lang ang gawain pero para sa isang taong hindi handa, ito ay isang halos nakamamatay na pagsubok. May mga lifeguard na naka-duty sa gilid ng pool. Handa silang hilahin si Rick palabas ng pool anumang oras kung may mangyaring mali. Kung walang safety net, ang mga ganitong eksperimento ay kadalasang nauuwi sa trahedya. Huminga ng malalim si Rick at lumusong sa ilalim ng tubig. Mahina lumilipas sa mga unang segundo, ang malinaw na tubig ay naglalabas ng sunod-sunod na bula. Nagsimulang tumibok ng medyo mas mabagal ang kanyang puso, sumusulong ang diving reflex. Lahat ng mamal ay may likas na mekanismo ng kaligtasan. Sa ilalim ng tubig, bumabagal ang puso at dumadaloy ang dugo sa utak at puso. Sa mga tao, mahina ang reflex, ngunit iyon mismo ang dahilan kung bakit maaaring manatili sa ilalim ng tubig ang mga seal ng halos 1 oras. Lumipas ang kalahating minuto. Mukhang may kumpiyansa pa rin si Rick, sinusubukan pang ngumiti. Ngunit napupuno na ng carbon dioxide ang kanyang mga baga. Ang kanyang tangkad, hindi ang kakulangan ng oxygen, ang unang nagpapasimula ng matinding pagnanais na huminga. Pagkatapos ng 1 minutong walang oxygen, nagiging kritikal ang antas ng TSO2. Nagsenyas ang utak ng panganib at naninigas ang mga kalamnan sa paghinga, ngunit nakakayanan pa rin ni Rick ang kanyang sarili. Sa puntong ito, bumababa ang saturasyon ng oxygen sa dugo mula 100% hanggang 70%. Pagsapit ng 1.5 minuto, nanginginig na ang mga kalamnan sa tiyan, hinihingi na ng utak ang paghinga. Halos imposibleng pigilan, ngunit nananatili si Rick sa kanyang pwesto. Bumababa ang oxygen sa 80%. Nagsasanay ang mga freediver ng maraming taon upang pigilan ang mga ganitong pagnanasa. Ang record para sa pagpigil ng hininga ng walang karagdagang oxygen ay lumampas sa 11 minuto. Ngunit ang mga ito ay mga atleta at si Rick ay isang ordinaryong tao na walang pagsasanay. Pagkatapos ng 2 minuto, lumiliit ang larangan ng paningin. Nagdidilim ang mundo sa mga gilid na nagiiwan lamang ng isang makitid na lagusan. Ganito nakakatipid ng enerhiya ang utak. Humigit kumulang 70% ng oxygen ang nananatili sa dugo. Ang dugo ay umaagos mula sa mga paa at kamay, nanghihina ang mga braso at binti, bumagal ang paggalaw. Lahat ng nutrisyon ay nakadirekta sa utak at puso, ngunit kahit na ang mga ito ay hindi na sapat. May ugong sa aking mga tainga, mga tunog na napapatahimik ng salamin. Ito ay hypoxia, ang utak ko ay gumagana ng mahina at ang pandinig ko ang unang nabibigo. Kumislap sa harap ng aking mga mata ang mga bilog na may kulay at mga anino na walang umiiral. Ito ay mga halusinasyon, resulta ng gutom sa oxygen. Mabilis na namamatay ang mga selula ng utak dahil sa kakulangan ng oxygen. Pagkatapos lamang ng 3 minutong walang paghinga, nagsisimula ang hindi na mababawi na pinsala. Ito ang dahilan kung bakit ang kawalan ng malay sa ilalim ng tubig ay naging isa sa mga pangunahing sanhi ng mga trahedya sa mga manlalangoy at freediver. Nagawa ni Rick na makatagal ng mahigit 2 minuto. Nawalan siya ng malay, bumagal ang kanyang mga galaw at nabubuo ang mga bula sa kanyang mga labi. Ang kanyang oxygen saturation ay bumababa sa 50%, ang punto kung saan pinapatay ng kanyang utak ang kanyang malay. Sumabog ang kaguluhan sa loob niya, ang kanyang utak ay nangangailangan ng hangin, ang kanyang diaphragm ay mas umikli. Gumapang si Rick sa tubig, ngunit nananatiling nakalutang. Ito ang takot na nauuna sa pagkahimatay at halos palaging nauuna ito. Sa loob ng 2 minuto at 40 segundo, nawala ng malay si Rick. Nanghihina ang kanyang katawan, ang kanyang mga braso ay nakatagilid. Ito ay pagkawala ng malay dahil sa hypoxia. Minsan, sa mga ganitong sandali, ang katawan ay humihinga ng pabigla-bigla at ang tubig ay pumapasok sa baga, halos palaging nakamamatay. 2 rescuer ang agad na sumisid, hinawakan siya at iniangat ang kanyang ulo sa ibabaw. Lahat ng bagay ay nangyayari sa loob ng ilang segundo at upang mailigtas ang isang tao, kailangan mong kumilos ng mabilis. Nakahiga si Rick ng patihaya sa gilid ng pool, nakataas ang baba at umaagos ang tubig mula sa kanyang bibig. Isang oxygen mask ang inilagay sa kanyang mukha. Pagkalipas ng kalahating minuto, bumalik ang kanyang paghinga, naging matatag ang kanyang puso at ang antas ng oxygen sa kanyang dugo ay tumaas muli ng higit sa 70%. Sinasanay ng mga propesyonal ang kanilang mga baga at utak sa loob ng maraming taon. Ang ilan ay nagpipigil ng kanilang hininga ng higit sa 10 minuto, ngunit ginagawa nila ito sa ilalim ng pangangasiwa ng doktor at may malawak na karanasan. Isang pagkakataon lamang ang nagawa ni Rick at walang pagsasanay. Sa kabila ng pagkahimatay, nakayanin niya. Nagbilang ako ng 3 minuto para sa kanya at inilagay ang kanyang malite sa tabi niya. Isang masayang Rick ang hirap na umupo, umubo at pinunasan ang kanyang mukha ng mga bagong singaw. Ngayon ay nakaligtas siyang muli kahit na maliit ang kanyang tsansa. Mag-subscribe, matutuwa siya.